Itinanggi ng Maharlika Investment Corp itong ulat na iniuugnay ito sa isang Patrick Mahoney, isang British-Swiss financier na nahatulan na sa Switzerland dahil po sa pagkakasangkot sa multi-bilyong dolyar na One Malaysia Development Berhad scandal. Ayon sa MIC, palsipikado at nakakasira ang ulat ng Sarawak Report na nagsabing si Mahoney ay nagbibigay ng payo sa mga opisyal ng Maharlika Investment Fund. Giit ng MIC, hindi kailanman naging konektado si Mahoney sa korporasyon ng anumang or sa anumang kapasidad. Dagdag ng kumpanya, ito ay mahigpit na sumusunod sa legal na mandato at pinamumunuan ng mga profesional na may mga matataas na antas ng integridad at pananagutan. Nawagan din ito sa Sarawak Report na agad maglabas ng pagwawasto o pagbawi sa mga ulat. Si Mahoney, Attorney Sal, ay kabilang sa mga nahatulan sa Switzerland dahil nga sa pandarangbong at money laundering na may kaugnayan sa pagkawala ng higit $4.5 billion mula sa 1MDB Fund. At samantala, ang Maharlika Fund na nilikha noong Hulyo 2023, kung matatandaan natin, na itinuturing na unang national investment fund ng bansa, ay layong mamuhunan ng pondo mula sa mga bangko ng pamahalaan sa mga proyekto ng infrastruktura, real estate at merkado ng sapi. Gayunman, binatikos pa rin ito, attorney, dahil sa pagkakalintulad sa mga sovereign fund na nasangkot sa katiwalian sa ibang bansa. Kaya sa kabila ng pagtanggi ng MIC, Attorney Sal, sa tingin niyo po ba ay sapat ang transparency at safeguards ng Maharlika Fund para maiwasan yung katiwalian na naranasan sa Malaysia? Unang-una, hindi ba nagkaroon na nga ng issue dyan sa pag-invest ng Maharlika? Marami na kontra dyan. Ginamit pa nga ang pera na kaya siya ng gobyerno. Hindi naman, strictly speaking, hindi sa gobyerno. Dahil yun sa SSS, GSIS, kanda sa piling, marami issue dyan. Pero yung administrasyon, tinuloy nila yan. Tinuloy nila, kikita rin ng malaki. Pero hanggang ngayon, 3 taon na, wala kang naririnig sa kanila. Ano ba nangyari? Meron nga ba kumita ba ng mga involved dito sa korupsyon? Yan ang kailangan gawin yan. Pag hindi, wala. Tuloy-tuloy na yan. Sigurado magkakaroon tayo ng regime change.